Sa kabila ng umuugong na balita ngayon mga kadonatics na arrest warrant from the ICC at ito din ay binalita ng mga mainstream media sa Pilipinas na ayun nga daw may warrant of arrest na si Senator Bato de la Rosa from the ICC. Pero napatunayan natin at nalaman natin mga kadonatics through John Vic Rimulya mga kadonatics ang nagsasabi din na if ever may warrant of arrest na yung 10,000 soldiers natin nakahanda na yun para kidnapin mga kadonatics sa Senator Bato de la Rosa dalhin sa The Hague. Grabe ka, mangtas talaga di ba mga kadonatics? Ayun, Senator Bato de la Rosa ay nagsalita na. Though he never mentioned about the ICC warrant of arrest mga kadonatics, but lahat ng mga sinasabi niya dito, ang pagsusuporta niya ay connected sa mga nangyayari mga kadonatics. Short lang to at panonoodin natin. Try ko na lang i-translate sa Tagalog mga kadonatics. Mga kaigsuunan, ako si Senador Bato de la Rosa. Gikan sa kahiladman sa akong kasing-kasing. From the bottom of my Gisuportahan heart. nako ang pagtukod sa Raids Coalition. Okay, Usa ka support panaghiusa Raids sa lain-laing kusog nga andam mo barog alang sa kamatuuran, pagpanubag o kaayuhan sa katawhang Pilipino. Niining panahona, dili na igo ang tagsa-tagsa nga pag-away. Kinahanglan nato ang usa ka tingog, usa ka direksyon ug lig-ong baruganan, batok sa korupsyon, pag-abuso ug Abuso. mga lakang nga nagtumong sa pagpahilom sa oposisyon. Gipahayag usab nako ang akong tibuok suporta sa pagpanguna ni Sebastian Duterte isip leader ni ini nga koalisyon. Ngayon kasi mga kadonatics ang nangyayari, nag-launch sila sa Rage Coalition na pinamunuan ni Mayor Baste Duterte ngayon sa Cebu mga kadonatics at live sila, hindi pa nga natapos. Ngayon, ang sinasabi ni Senator Bato de la Rosa dito na yung individual fights natin mga kadonatics sa panahon ngayon ay hindi na siya effective. Dapat na daw talaga mga kadonatics na bumuo ng coalition group para labanan itong mapang-alipustang gobyerno, korupsyon, at ang mga taong pilit na pinapatahimik mga kadonatics ang oposisyon. Alright? Ilhan nato si Mayor Baste nga usa ka isog na ay Matapang, baruganan, Mayor Baste. andam, makig-away o iaway gyud niya ang hustisya alang sa katawhan. Handang makipag-away si Mayor Baste mga kadonatics para sa hustisya ng mga taong hindi nakamit ang hustisya dahil sa pinanggagawa ng ating gobyerno mga kadonatics. Ug labaw sa tanan, nagpadayon ko sa pagsuporta kang VP Sara Duterte, Inday Sara, Continued support nga ni Sara nagpadayon sa pagserbisyo sa atong nasod bisan pa sa mga hagit o pagsulay na iyang giatubang. Dili kami musugot nga gamiton ang politika sa pagpahilom sa mga leader na tinuod na nagserbisyo sa katawhan. Sabi niya, hindi kami papayag na patatahimikin. Hindi kami papayag na patatahimikin through politics mga kadonatics ang mga taong may totoong ang mga taong at ang mga politiko na may totoong na totoong nagsiservisyo sa taong bayan. Not word for word dito mga kadonatics yung translation natin, kinukuha lang natin yung concept ng sinasabi ni itong si Senator Bato. Kining awaya, dili lang alang This fight sa pipila. Kini alang sa tanang Pilipino nga nangandoy og tarong nga kagamhanan, makatarunganong sistema ug mas maayong kaugmaon. Panahon na This fight is not only for you and me, but this is for all people mga kadonatics, okay, na claiming na gusto na talaga yung freedom, katahimikan sa bansang Pilipinas. aron magkahiusa. Panahon na aron
mubarog. Daghang salamat, mabuhi ang katawhang Pilipino. Okay, it's time for us mga kadonatics to stand for the truth. Yan talaga ang sabi ni Senator Bato de la Rosa mga kadonatics. Mubarog. It's time for us mga kadonatics to stand for the truth. Kasi grabe kung paano nila binabaliktad at binabaluktot yung katotohanan mga kadonatics. And I totally agree sa mensahe ni Senator Bato de la Rosa. Though, wala siyang sinabing about sa ICC warrant of arrest, but yung whole concept ng sinasabi ni Senator Bato de la Rosa is labanan itong Rimulya, labanan itong mga Marcoses nang aapi mga kadonatics sa taong o sa politikong totoong nagseserbisyo. 100% agree. Anong sabi ni John Vic Rimulya mga kadonatics? Okay? Eto, 3 hours ago mga kadonatics, pakinggan ng mabuti. Ayan. Yesterday that there's a 10,000 parang pagpe-prepare na. Could you tell us ano pong paghahanda sakaling lumabas nga talaga yung arrest warrant kay Senator De La Rosa? 10,000 soldiers mga kadonatics. As I said, there is a 10,000-man task force that, okay, let me just make it clear, okay? That was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none. So, dahil mga kadonatics, wala palang warrant of arrest from the ICC, ngayon, yung 10,000 na yun, Okay? So we have dismantled that task force. What we do have is now a subpoena for him, but not a manhunt. Okay? Subpoena. So, again, there is no credible information of a impending warrant of arrest from the ICC or the Interpol. This is a separate matter, only an investigation and a subpoena for him to appear before the CIDG. So, ang ginagawa nila ngayon mga kadonatics, isubpoena na lang si Senator Bato de la Rosa in aid for investigation. Naniniwala ba kayo sa sinabi ni John Vic Rimulya mga kadonatics? Kasi kung naniniwala ka ay talagang isa kang katoken. Alam naman natin, lahat ng mga kadonatics ay naniniwalang masira na to si John Vic Rimulya mga kadonatics. Ngayon, before natin pag-usapan yung sinasabi niya na safe na yung country, 80% mga kadonatics, more than previous administrations. Baka palabas lang to nila, one of their scripts mga kadonatics na eto, walang ICC warrant para lalabas talaga si Senator Bato de la Rosa at yun kidnapin. Can you imagine? Mag-react ka with 10,000 soldiers. Grabe! Sobrang lala mga kadonatics. Ganon ang tingin nila kay Senator Bato de la Rosa. Criminal. 10,000? Can you imagine that? Di ko makomprehend mga kadonatics kaano kadami yan. Di ba? Para lang dakpin ng isang tao. Ano ang ginawa ni Senator Bato de la Rosa? Panatilihin yung street ng Pilipinas na safe sa mga addict. So you and me mga kadonatics can go outside na hindi yung pinoproblema kung anong may mangyari sa atin. Pero 10,000 soldiers dahil lang ginawa mo yung job mo na inutos sa'yo. Ay grabe. I really don't understand. Habang itong mga kawatan na sa Kongreso at sa iba pa mga kadonatics ni hindi maaresto-aresto. Investigation daw kuno na ewan ko mga kadonatics kung saan pumunta or saan napunta na yung investigations nila. Kasi hanggang ngayon, wala pang nakukulong na big fish na mastermind sa flood control anomalies. How can we even trust this John Vic Rimulya mga kadonatics na sinabi niya ito? So can we say definitely that we are safe on the streets of the country? Lahat We are wala na- safer than we've ever been. Okay? Ay, nako. Ewan ko na lang mga kadonatics. We are safer than we've ever been. And it will get better. It will get better. Tama yan kasi nga, may nagsabi sa akin before, performance is the best PR. Gawin mo lang yung tama, gawin mo yung naaayon sa batas,
no amount of press release kasi di ba? Yung ano yung isang leader na palpak naman. Kahit mag-tumbling ka pa, baliwala ang good PR kung wala kang nagawa sa buhay mo. Diba? So, hindi na mag-tumbling ako, pero gagawin ko lahat sa DILG ang pwede kong gawin para gumanda ang Pilipinas. I'm very proud that the Philippines is safer now. It's never happened. The peak of criminality was 2014 on index crimes. Ilang percent na nga, Sir Camo, ang dinecline ng criminality? Since 2014? Yes. By 80%. 80%. 80%. So can we say definitely that we are safe on the streets of the country? Lahat We are wala nang- safer than we've ever been. Okay? We are safer than we've ever been. And it will get better. It will get better. Wow. Malaking difference yung wala nagiinuman sa kalye. Yes. Yung mga kababayan ngayon na nakauwi na hindi natatakot. Siguro may mga kaibigan kayo rito, di ba? Na umuwi, mag-MRT, mag-jeep, tapos mag-tricycle, tapos maglalakad. Marami dyan. Dati nakakatakot umuwi. Ngayon, I'm proud to say that the cities are much safer. Not only here, all over the Philippines, the cities are much safer now. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, mas ligtas na ngayon ang mga lansangan sa Pilipinas. Matapos umano, bumaba ng hanggang 80% ang kriminalidad sa ilang lugar mula pa noong 2014. Iginiit din niya na epektibo ang kampanya kontra ilegal na droga sa pamamagitan ng mas maayos na police work at walang nagaganap na karahasan. Dagdag pa niya, patuloy pa umanong gaganda ang peace and order situation sa bansa. Nako. Sarap! Paisa, mga kadonatics, gusto kong batukan or suntukin dito sa mukha itong si John Vic Remulla para matauhan, gigising sa katotohanan, mga kadonatics. Sobra. And I can only say this, okay? John Vic Remulla, it is not for you to say the word safety. You do your freaking job. Because as of the moment, mga kadonatics, the people are saying otherwise. Napaka-opposite. Let the people say, yes, we are safe now. Hindi yung, pinagmamalaki mo na safe na ang Pilipinas. What the heck is going on? Habang yung nangyayari talaga sa baba, mga kadonatics, yung araw-araw, ay patay, krimen. Anong sabi ni Mr. Nobody? Nag-viral siya. I don't feel safe na anymore here sa Pilipinas. Di ba? Ganyan katindi. Napaka-delusional na tao itong si John Vic Remulla. Gusto pang maging presidente, mga kadonatics. Comment down below kung anong masasabi mo kay John Vic Remulla. Ito ang sinabi niya, mga kadonatics. Madali lang to. Being president is everyone's dream, but Okay. I don't know if the people are ready for me or if I know I'm ready for the job. But Yes, we are not ready. We are not ready to the kind of leader who is too delusional, mga kadonatics, sa mga pinagsasabi niya sa katotohanan. I don't We know. better, if you do decide to run, we better media train you. Media train you. I told you I'm not the best person. Pero, so, Para Front marunong triangle, sa remember media. that. triangle. Hindi marunong pala to sa media ethics. No, they still, Secretary, they takbo kayo. need to eat. Secretary, Yes. Secretary, takbo kayo for president. Tapos tatakbo rin ako. Tapos magharap tayo sa presidential debate. Nagsalita ang delusional. Si Llamas tatakbo din. And then for what? For clown? Sige, gusto ko yun, Gusto ko Kaya yun. maganda yan, ha? Oh, heckler's Takbo ka, ano yun? takbo ako, presidential Heckler's debate dream. tayo. Heckler's dream yun. Tapos patakbuhin din natin si Juan, patakbuhin din natin si Harry Roque. Ayun, Tatlo isa pa tayo yun. magdebate ron. Oo. Talk about the political circus. Yan. Nakakatawa yun, Hindi ka naman natutuwa. Political circus nga talaga. Sa bibig mo na nanggaling yung political circus pag Tipid talaga tumawa to, no? Tipid talaga. Nakakatawa yun I don't get it.
Facepalm ka na ngayon eh. Oh. Facepalm ka na eh. Oh, so, teka, Para hindi na ba? so national is off the table for you No, right it's now. on the table, but it's not. I'm not entertaining it much. I'm not thinking about it much. I'm doing my job. Anyone- I guess Kim Cavite, I really missed it. So Anyone come to you guys yet for no, team ups, alliances? No. You're not Or talking to endorsements? anyone? Endorsements? Wala ba? None. Everyone's keeping their cards close to their Yeah, chest. yeah, it sounds like it. Sabi pa ng iba, Duterte 2.0 daw. May sayang talaga itong si John Vic Remulla. At totoo, Diyos mio, 80-80 na lang ang naniniwala sa magkapatid na Remulla na to. Well, grabe talaga, sobrang delusional itong mga Remulla. Yan yung mga nakapalibot kay Bongbong Marcos. Mind you mga kadunatics, yan yung klaseng tao ang nakapalibot or mga sekretaris ni Bongbong Marcos. Ay talagang kakaiba. Sobrang kakaiba yung administration ngayon. May high na, may delusional, may mga sinungaling, may corrupt, lahat na lang ng negatibo nasa administrasyon ngayon mga kadunatics. What do you think? Comment down below at babasahin natin yan. And don't forget to like and subscribe mga kadunatics. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.